1731. Amy, sigurado ka bang ito ang tamang daan? Tanong ng isa sa mga ice ladies na nakakunot ang kanyang mga kilay. Para silang naligaw ng landas na ikinabahala nila. Don't worry. Nahanap ko na ang clue na iniwan ni Ice Queen. Sigurado ako na ito ang tamang paraan. Mariing sagot ni Amy. Siya ang pinakamataas na disipulo sa Ice Palace. Kaya lalo siyang pinagkatiwalaan at pinahahalagahan ng pinuno ng Ice Palace Ice Queen. Out of the blue, may nangyari bigla at nahuli silang lahat. Boom! 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 Sa harap nila, sa patag na yelo, nagkaroon ng hindi mabilang na mga pagsabog mula sa kailaliman ng lupa. Na lumilikha ng mga butas sa lahat ng dako. Nagkalat ngayon sa lugar ang hindi mabilang na piraso ng yelo sa lahat ng hugis at sukat. Pawo! Ang mga gutom na dambuhalang puting hayop ay sumugod mula sa mga kwebang iyon ng yelo. Nagumagapang palabas sa malalaking butas na parang naghahanap ng liwanag. Nakaturo sa langit ang kanilang nakakatakot na ulo na armado ng nakamamatay na mga pangil at matatalas na ngipin. Damn it, mga masasamang ice apes yan. Ang mga ito ay lubhang kakila-kilabot na magulong demonyong mga hayop. Lahat, mag-ingat, hindi sila madaling harapin. Sigaw ni Amy sa lahat. Sabay-sabay na huminto ang anim at mapagbantay na tumingin sa malalaking puting hayop sa harapan nila. Ang masamang ice unggoy ay talagang mukhang napakalakas. Napaisip si Dustin nang maramdaman niya ang mga mamamatay tao na aura ng mga hayop. Noon lang, lahat ng siyam na matangkad at malalawak na puting masasamang unggoy ay nakapila sa harap nila. Mga ad ng pop future. Ang kanilang mga mata ay pula ng dugo. Naglalabas ng napakalaking malisyosong aura. Habang ang kanilang mabahong amoy na laway ay tumutulo mula sa kanilang mga bibig. Na nagmukhang labis na uhaw sa dugo. Mukhang aagawin na nila ang isa sa team ni Dustin para sa isang mabilis na merienda. Ang bawat isa sa kanila ay kasing lakas ng isang medium grade na banal na Diyos. Ang masama pa noon, ang yelo ay ang kanilang tahanan. Ilang taon na silang naninirahan dito at alam na nila ang kapaligiran. Kahit sa malayo, naramdaman ni Dustin na ang katawan ng bawat masamang unggoy ay nababalot ng kanilang orihinal na magulong batas. Sa ganitong paraan, ang lakas sa pakikipaglaban ng mga hayop na ito ay dapat na mas nakakatakot. Ipinagpalagay niya na kahit isang ordinaryong katamtamang grado na banal na Diyos ay madaling mahati sa dalawa. Sa harap nila, ito ay maaaring dahil sa katotohanan na ang kanilang mga pag-atake ay naglalaman ng mga bakas ng orihinal na magulong batas na may kaugnayan sa yelo at nyebe na nagpalakas sa kanila. Comfortable na sa kanilang nagyelo na kapaligiran sa tahanan. Ang mga masasamang unggoy na ito ay malinaw na nasa bentahe sa anumang labanan. Paano ito nangyari? Madalas kaming pumunta dito para magsanay at magsanay. At isa o dalawang masasamang unggoy lang ang nakikita namin. Pero ngayon, siyam na silang sabay na lumalabas. Parang higanteng hukbo. Ito ay kakila-kilabot at hindi pa nangyari noon. Gulat na bulalas ni Isis. Hindi niya maitago ang pag-aalala at takot sa magandang mukha nito. Nalaman na niya kung gaano kakila-kilabot ang masasamang unggoy ng yelo mula sa kanyang mga nakaraang karanasan. Amy, sobrang dami nila. Hindi tayo bagay sa daming halimaw na sabay-sabay. Umalis na tayo at iwasang awayin sila. Payo ng isa pang ice lady kay Amy. I think they have been hiding here all this time. Siguradong matagal na nila tayong pinagmamasdan. At kinuha lang nila ang tamang pagkakataon para makipag-away sa amin ngayon. Halos wala na tayong pagkakataong makatakas ngayon. Sabi ni Amy na lalong nagseryoso habang sinusuri ang sitwasyon dito. Sa limang ice ladies, siya ang pinakamalakas, mga ad ng pop future. Sa kabila ng kanyang ranggo, wala siyang tiwala sa pakikitungo sa mga hayop tulad ng masasamang unggoy ng yelo. Bilang matandang disipulo ng Ice Palace, isinama niya ang mga katangian ng kalmado at karunungan sa ilalim ng presyon. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Kumabog ang kanyang dibdib. Kinalma niya ang sarili at sinabi sa iba sa pamamagitan ng kanilang telepathic link. Lahat, manatili kayong magkasama. Huwag maghiwalay. Tandaan, hawakan ang bawat pagkakataong umatras.
Ang aming layunin ay upang makatakas at hindi upang makipag-away sa kanila. Gawin mo ang lahat para hindi sila magalit. Swish! 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 Sabay-sabay na bumunot ng Snow White Sword ang 5 babaeng yelo. Matalas ang ningning ng bawat espada at nakakatakot ang layunin ng espada. Ahem. Guys, relax. Huwag kang masyadong kabahan. Hayaan mo akong harapin ang mga cute na hayop na ito. Sabi ni Dustin. Matapos maramdaman ang mga aura ng siyam na masasamang unggoy ng yelo. Nagkaroon na siya ng magaspang na ideya ng mga lakas ng mga ito at alam niyang kakayanin niya ang mga ito ng madali. Nang makita ang nakaka-relax na ekspresyon ni Dustin, si Amy ay sumigaw ng mahina at sinabi sa isang mahigpit at mapagpasyang tono. Dustin, huwag kang pabaya. Wala kang ideya kung gaano kalakas ang mga masasamang unggoy na ito. Napakalakas nila. Bukod dito, tila may misteryosong pinagmumula ng enerhiya na sumusuporta sa kanila. Hindi na kailangang sabihin. Ang lakas sa pakikipaglaban ng mga halimaw na ito ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong Diyos na may katamtamang grado. Hindi tayo maaaring maging pabaya at kampante. Ang plano ay gawin ang lahat at subukang makatakas sa lalong madaling panahon. Habang siya ay nagsasalita, siya at ang iba pang 4 na Ice Ladies ay mabilis na kumilos at pinalibutan si Dustin sa isang iglap. Ang kanilang mga damit ay sumasayaw sa hangin. Ang halimuyak na umaalingaw-ngaw mula sa mga dalaga ay umabot sa kanyang butas ng ilong. Bahagyang nakalalasing sa kanya. Dustin. Tama si Amy. You can't risk it like that. Better be safe than sorry. Huwag mong maliitin ang masasamang ice apes na ito. Kaming 5 ang may divine ice bodies. At malaki ang bentahe namin sa ice field na ito habang nakikipaglaban. Ikaw ay iba. Tiyak na mapipigilan ang iyong lakas sa larangan ng yelo. Kaya ipaubaya sa amin at wala kang kailangang gawin. Actually, as soon as we have the chance, dapat tumakbo ka muna. Lumapit si Isis kay Dustin at may pag-aalalang bumulong sa kanya. Well, hindi mapigilan ni Dustin na mapangiti ng mapait. Nais niyang sabihin sa kanila na ang 9 na masasamang unggoy ng yelo ay talagang kasing hina ng mga langgam sa kanya at kaya niyang hampasin silang lahat ng sabay-sabay. Ngunit pagkatapos itong pag-isipang mabuti, nahulaan niya na hindi sila maniniwala sa kanya kahit na sabihin niya sa kanila ang kanyang tunay na lakas. Kailangan lang nilang makita ito ng sarili nilang mga mata. At ipapakita niya sa kanila kung ano ang kaya niya. Gumalaw ang 9 na masasamang unggoy ng yelo at nagsimulang umatake. Boom! 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 Lahat sila ay yumuko at nagmamadaling tumalon sa yelo na parang mga kanyan. Ang yelong lupain ay yumanig na para bang nagdulot sila ng isang marahas na lindol. Pagkatapos ay bumuo sila ng battle array at kinasuhan si Dustin at ang mga Ice Ladies. Saan man dumaan ang mga unggoy na ito, ang espasyo ay madudurog. Bilang isang resulta, ang walang katapusang mga fragment ng espasyo ay lumipad kung saan-saan. Lahat, lumaban. Sa kabila ng kanyang pagkabalisa, hinimok ni Amy ang iba na labanan ang mga masasamang unggoy sa kanilang harapan. Alam na nasasangkot sila sa lubhang mapanganib na sitwasyong ito. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang walang bahid na noo. Kung hindi sila naging maingat, baka mapatay silang lahat. Dustin, tumakbo ka kaagad kapag may pagkakataon ka. Okay. Paalala ni Isis kay Dustin bago lumaban. May hawak siyang matalim na espada sa kanyang kamay. Ilipat, sabay sigaw ng 5 Ice Ladies. Isang malakas na puwersa ng yelo at nyebe ang dumaan mula sa kanilang maseselang katawan. Na parang 5 buhawi ang malakas na umiihip. Hindi masama, nang makita ang pagpapakita nito ng kapangyarihan. Lihim na tumango si Dustin. Nakikita niya na ang 5 Ice Ladies na ito ay napakalakas. Habang nakikita niya ang kanilang mga aura, alam niyang mas makapangyarihan sila kaysa sa mga ordinaryong Diyos ng preliminary grade. Kahit na ang average na medium grade na mga banal na Diyos ay hindi makakapantay sa kanilang lakas. Mula rito, ang Ice Palace ay talagang nararapat sa reputasyon nito. Ang pangunahing mga alagad na nilinang nito ay naging mas makapangyarihan kaysa iba pang mga normal na sekta. Sa puntong ito,
Magsisimula na ang labanan sa pagitan ng 5 babaeng yelo at 9 na masasamang unggoy ng yelo. Whoosh! Parang naiinip na siya. Kumilos si Dustin. Sa isang iglap, dumaan siya sa mga babaeng yelo at tumakbo papunta sa masasamang unggoy ng yelo. Mas mabilis si Dustin kaysa sa kanila. Bago pa man nila napagtanto kung saan siya pupunta o kung ano ang binabalak niyang gawin ay nakatayo na siya sa harapan nila. Paano? Anong ginagawa mo dito? Dustin! Umalis ka na dito. Delikado. Sigaw ni Amy. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Dustin! Maging si Isis ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Dustin. Dustin! Hindi. Bumalik ka. Mga ad ng Pop Future. Ang 3 pang Ice Ladies ay natigilan din. Habang nagsusumamo silang lahat kay Dustin na tumalikod. Ang masamang Ice Ape na nangunguna sa sarili nilang hanay sa wakas ay nakasalubong siya ng harapan. Ang nakakatakot na puwersa ng nyebe at yelo ay lumundag mula sa masamang unggoy. Parang tsunami. Nilunod nito ng tuluyan si Dustin. Bumagsak. Ang mabangis na mukha nito ay nagpakita ng medyo uhaw sa dugo. Lumapit ito kay Dustin. Itinaas ang malaking kamao. At hinampes siya. Ang enerhiya ng yelo at nyebe ay gamulong ng baliw sa kalangitan. At ang espasyo ay nagsimulang gumuho pulgada bawat pulgada. Tumakbo. Napakabilis ng lahat. Nais ng mga babaeng yelo na lumapit at iligtas si Dustin. Ngunit hindi sila naging mabilis. Ayan yon. Ngumuso siya at saka itinaas ang kanang kamao para kontrahin ang malaking kamao na paparating sa kanya. Humph! Huwag kang masyadong mataas ang tingin sa sarili mo. It's my turn now. Kaya lang, na-activate ang Chaotic Heaven Body niya. Ang magulong enerhiya ay bumulwak mula sa kanya at ipinakita sa kanyang kamao ng sabay-sabay na bumukas ang ilang mga lihim na kaharian sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa kabila ng napakalaking kapangyarihang ito, ang kamao ni Dustin ay mukhang mas maliit pa kaysa sa masasamang Ice Ape. Ang kaibahan ay medyo halata. Ano? Hindi. Nagulat ang 5 Ice Ladies at nawala ng imak nang makita nila si Dustin na nakikipaglaban sa unggoy gamit lamang ang kanyang kamao. Sa kanilang mga mata, ito ay simpleng pagpapakamatay. Sa wakas, bumangga ang kamao ni Dustin sa malaking kamao ng masamang Ice Ape. Gaya ng inaasahan ng lahat, walang marahas na enerhiya mula sa banggaan. At walang nakakabinging bulk zone ng hangin. Isang kulog lang ang narinig. Habang ang lahat ay nakatayo doon na natulala sa nangyari. Ang mga piraso ng kamao ay tumalsik. Kasing marupok ng cast, nagsimulang pumutok ang malaking kamao ng masamang unggoy hanggang sa pumutok ito. Natahimik ang lahat. Sinusubukan pa nilang intindihin ang nangyari nang makarinig sila ng isa pang kaluskos. Ang braso ng masamang ice unggoy ay nagsimulang mabali sa bawat pulgada at dahan-daang nabasag sa mga piraso. Gayunpaman, hindi pa halos tapos si Dustin. Walang takot siyang humakbang palapit at binasag ang katawan ng unggoy gamit ang kanyang kamao. Puff! Sumabog ang kalahati ng katawan nito at naging blood mist. Teka ano? Paanong posible yun? Ang lahat ng mga babaeng yelo ay nagpupumilit na hanapin ang mga salita. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata at natigilan ng masaksihan kung paano madaling makitungo ni Dustin sa unggoy ng mag-isa. Maging ang iba sa masasamang unggoy ng yelo ay lubos na namangha. Napakamot sila ng ulo sa hindi makapaniwala. Well, then, since nandito naman kayong lahat, why don't you join your friend? Sa isang mapanuksong ngiti, ibinuka ni Dustin ang kanyang mga braso ng malapad na para bang itinoon niya ang kanilang atensyon sa mga laman at dugo na nagkalat kung saan-saan. Mga ad ng Pop Future. Habang nahuhuli ang 8 natitirang unggoy, itinaas ni Dustin ang kanyang kamao at sinamantala ang pagkakataon na tambangan sila. Puff! 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 Masyadong maliksi si Dustin. Salamat sa kanyang chaotic heaven body. Hindi mapigilan ng espesyal na kapaligiran ng yelo ang kanyang lakas. Nararamdaman ni Dustin at sa ilang antas ay sinasamantala pa ang orihinal na magulong batas na may kaugnayan sa yelo sa larangan ng yelo na ito. Sa ganoong kaso, ginamit niya ang ilan sa kapangyarihan ng yelo at nyebe sa lahat ng ito. Ang masasamang unggoy ng yelo ay hindi kailanman nangunguna.
Hindi malayong posible para sa kanila na talunin si Dustin. Sa isang kisap mata, lahat ng ulo ng mga unggoy ay nagkapira-piraso. Ginawa silang lahat ni Dustin na walang ulo na mga bangkay ng walang kahirap-hirap. Huwag kayong mag-alala. Lahat, hindi tayo masasaktan ng mga patay na unggoy. Tumalikod siya at ngumiti sa 5 ice ladies. Tinitigan siya ng mga ito nang hindi makapaniwala. Boom! 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 Habang nagsasalita si Dustin, sabay-sabay na bumagsak sa lupa ang 8 malalaking unggoy na walang ulo. Ang bawat katawan ay nagkapira-piraso at tumatalsik sa buong kalangitan. Ang dumadagandong na tunog ng pagsabog ay yumanig sa buong yelo. Wow! Ginawa niya talaga. Talagang pinatay niya ang lahat ng masasamang ice apes na iyon. Gulat na bulong ng isang babaeng yelo sa sarili. Ilang sandali pa, sa wakas ay natauhan ang 5 ice ladies at natanggap nila ang nangyari sa harapan nila. Dustin, hindi ko inaasahan na ganito kakalakas. Naging bastos ako. Naalala ni Amy na paulit-ulit nilang binalaan siya na mag-ingat bago sila tumuntong sa ice field. Higit pa rito, tumayo sila sa pagitan ng masasamang ice apes at Dustin. Sinubukang protektahan siya mula sa pananakit. Hiniling pa nila na tumakas siya ng paulit-ulit. Bilang saksi sa isang away na natapos niya sa loob lamang ng ilang segundo. Naisip nila na maaaring gawin ni Dustin ang kanilang mga salita bilang isang biro. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa at hiya si Amy. Hindi ka pa rin nagbabago. Dustin. Nagsalita si Isis sa pananahimik na boses habang tinatitigan siya ng may pagtataka. Natila pinag-aaralan ang bawat tampok nito. Sa pagbabalik tanaw, ganito niya nakilala si Dustin makapangyarihan sa lahat at palaging gumagawa ng mga himala. Isis. Sabi mo ang iyong bayan ay isang malayo at atresadong komunidad ng universo. Ha! Hindi ako naniniwala. Paanong ang isang malayong pamayanan ng universo ay magkakaroon ng isang henyo gaya ni Dustin? Wala na talagang ibang kabataang babae na may kukumpara sa kanya kahit sa ating Ice Palace. Napatitig si Amy kay Dustin. Hindi pa rin siya makapaniwala kung paano niya nagawang pumatay ng 9 na masasamang unggoy ng yelo sa loob lamang ng 1 segundo. Amy, maaaring dumating ito bilang balita sa iyo. Ngunit si Dustin ang pinakamakapangyarihang binata sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Iba siya sa mga ordinaryong tao. Ang kanyang talento ay, well, it's oddly exceptional. Ngumisi si Isis na parang sinusubukan siyang asarin. Hindi nakaimik si Dustin. Hindi niya inaasahan na tatawanan siya nito. Oras na, let's move on. Sabi ni Dustin. Ngunit sandali, Dustin. Lahat ng masasamang unggoy ng yelo ay may masasamang core. Sila ay isang uri ng magulong diabolic beast na may napakataas na antas ng lakas. Ang kanilang mga core ay mahalaga kayamanan na hindi dapat sayangin. Dahil pinatay mo ang 9 na unggoy. Pagmamayari mo ang kanilang masasamang core. Go! Kunin mo sila. Paliwanag ni Isis. Oh, evil core. Inabot ni Dustin ang kanyang kamay patungo sa mga unggoy at marahang kumaway. Pagkatapos, 9 na kasing laki ng kamao ang lumabas sa mga basag na bahagi ng katawan ng mga unggoy at lumipad sa kanyang harapan. Hindi makapaniwala si Dustin sa kanyang mga mata. Tila ang 9 na core ay naglalaman ng mga bakas ng orihinal na magulong batas ng nyebe. Dustin. Ang evil core ng Ice Ape ay nagpapabuti sa pisikal na fitness at isang mahusay na tonic. Kung ikaw ay libre, maaari mong pinuhin at dahan-daang i-absorb ang mga ito. Walang alinlangan na ang iyong pisikal na lakas ay mapapabuti at dadalhin sa isang mas mataas na antas. Dagdag pa ni Isis na may pananabik. Sige, susubukan ko. Tumango si Dustin. Ibinuka ang kanyang bibig at nilunok ang lahat ng 9 na evil core. Dahil ang masasamang core ay naglalaman ng maliit na halaga ng orihinal na magulong batas ng nyebe. Gagawin niyang punto na sumipsip hanggat hindi kaya niya. Hindi. Namutla sa takot ang 5 babaeng yelo sa malapit nang makita nilang nilamon ni Dustin ang 9 na evil core ng sabay-sabay. Ang masasamang Ice Apes ay isang uri ng magulong diabolic beast. At bawat isa sa kanila ay katumbas ng isang medium grade na banal na Diyos.
Ang kanilang mga core ay naglalaman ng kapansin-pansing nakakatakot na pansin ng sigla ng dugo. Kaya naman, ang makita si Dustin, na isang preliminary grade na banal na Diyos, nalunukan ng lahat ng siyam na core ng sabay-sabay ay nakakatakot sa kanila. Sa pagkakaalam nila, malapit na itong magpakamatay. Dustin, anong ginagawa mo? Iluwa mo sila this instant. Inaabot tayo ng ilang araw upang mapuno ang isa. Masyadong delikado para sa iyo na gawin iyon. Labis ang pagkabalisa ni Isis at ang kanyang mukha ay napuno ng lahat ng kulay. Hindi niya napigil ang mapasigaw. Biglang natunaw ang siyam na evil core sa katawan ni Dustin at naglabas ng nakakatakot na dami ng enerhiya ng nyebe. Tulad ng isang malaking ilog na umaalon at namumula ng husto sa loob ng kanyang katawan. Lumingalinga si Dustin sa paligid nang maramdaman niya ang kanyang mga energy meridian ay patuloy na sumasabog sa ilalim ng impact. Mga ad ng Pop Future. Kung sino mang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos ay sumailalim dito. Siya ay sumabog at namatay doon at pagkatapos. Gayunpaman, si Dustin ay may chaotic heaven body. Nawasak man ang kanyang katawan. Maaari siyang muling ipanganak ng walang problema. Sa makatuwid, ang pinsalang dulot ng siyam na evil core ay parang wala kay Dustin. Ilang sandali, nanatili siyang tahimik at ganap na hindi nasaktan. Samantala, ang siyam na mga core ay naiisip lahat sa kanya ng walang pagkukulang. Ang orihinal na magulong batas ng Snow. Sinimulan ni Dustin na maunawaan ang batas. Sa sandaling matagumpay niyang nakuha ang siyam na core. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa mas malalim na pag-unawa sa batas. Kung makaka-absorb ako ng mas maraming masasamang core, malamang na mas marami pa akong matututunan tungkol sa orihinal na magulong batas ng Snow. Isip niya at hindi niya maiwasang mapangiti. Tara na, mag-move on na tayo. Nasa sabik siyang makabunggo ng mas masasamang unggoy ng yelo. Kaya tumalon siya sa hangin at lumipad pasulong. Paano ito posible? Samantala, hindi pa rin makapaniwala ang 5 Ice Ladies na nilunok na lang ni Dustin ang lahat ng siyam na core nang hindi nasaktan. Mataman silang nakatingin sa kanya habang lumilipad ito, na para bang isa siyang halimaw sa kanilang mga mata. Isis, tama ka. Dustin is really oddly exceptional. Bulong ng isa sa kanila. Si Dustin, na hindi masyadong malayo, ay dumilim nang marinig ang bulungan. Maya-maya, nagpatuloy silang 6 sa pagsulong. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan sila sa 6 pang masasamang unggoy ng yelo. Siyempre, tuwang-tuwa si Dustin. Siya ay umungal at sumugod sa kanila nang walang pag-aalinlangan. Boom! Boom! Sa ilang indayog at sipa, nag-iisang pinatay niya ang lahat ng unggoy. Ito ay ganap na isang panig na pagpatay. Pagkatapos, nilunok niya ang lahat ng masasamang core at pino ang mga ito tulad ng ginawa niya sa unang siyam. Habang sila ay naglalakbay, siya ay pumatay ng parami ng paraming unggoy at sumisipsip ng parami ng paraming mga core. Dahil dito, mas lumakas ang kanyang pakiramdam mula sa mas maraming core na kanyang nilunok. Walang alinlangan na ang mga core ay napatunayang kapaki-pakinabang sa kanyang pisikal na lakas. Higit pa rito, ang kanyang pag-unawa sa orihinal na magulong batas ng nyebe ay lalong lumalim gaya ng inaasahan niya. Noong nakaraan, kapag isinagawa niya ang orihinal na magulong batas, pinaghalo niya ang lahat ng uri ng orihinal na batas at isinasabuhay ang mga ito ng sama-sama. Nakipag-ugnayan siya sa maraming uri ng orihinal na mga batas, ngunit hindi niya kailanman naunawaan at nilinang ang batas na may isang katangian. Sa nakalipas na ilang araw, lubusan siyang nahuhulog sa pag-unawa sa orihinal na magulong batas ng nyebe. Sa loob lamang ng ilang araw, nakapatay siya ng humigit kumulang 100 masasamang unggoy ng yelo. Mga ad ng Pop Future. Sa simula, ang 5 Ice Ladies ay nagulat at natakot. Ngunit sa puntong ito, nasanay na sila sa mga paraan ni Dustin. Nasaksihan nila si Dustin nang sunod-sunod nitong pinatay ang mga mararahas na unggoy. Halos parang panaginip ito sa kanila. Pagkatapos, 4 na araw ang lumipas ng napakabilis. Ang aking pag-unawa sa orihinal na magulong batas ng Snow ay naging mas malalim at mas malalim. Sa tingin ko ay maaari ko itong subukan ngayon laban sa aking mga kaaway.
habang nakatayo siya sa nyebe. Malinaw na naunawaan ni Dustin ang orihinal na magulong batas ng snow sa espasyo sa paligid niya. Biglang may narinig siyang ingay. Tatlong masasamang unggoy ng yelo ang lumitaw at sumugod patungo kay Dustin at sa iba pa na may mamamatay tao na kalooban. Ang 5 babaeng yelo ay hindi na natakot sa mga unggoy at tumabi sila para bigyang daan si Dustin. Alam nilang kasing mahina ng langgam ang 3 unggoy sa kanya. Hanggat ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at naghagis ng suntok. Maaari niyang patayin ang bawat isa sa mga unggoy sa loob ng 1 segundo. Gayunpaman, hindi gumagalaw si Dustin. Wala siyang balak na manuntok sa pagkakataong ito. Sa gulat ng mga babae, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mahinang tiningnan ang mga ito. Dustin, anong ginagawa mo? Patayin mo sila. Naging balisa si Isis. Sigaw ni Dustin sa mahinang tono. Biglang umikot ang yelo at nyebe sa isang maliit na buhawi habang ang mga butil ng orihinal na magulong batas ay naging kapangyarihan ng yelo at nyebe sa buong kalangitan. Dinaig nito ang 3 unggoy at pinadala sila sa kalituhan at pagkabalisa. Lahat ng 3 unggoy ay napaungol sa gulat. Ramdam na ramdam nila ang enerhiya ng yelo at nyebe na bumababa sa kanila. Sa sandaling iyon, ang temperatura sa loob ng espasyo ay bumaba ng husto nang umabot ito. Nakakabaliw na nagyayelong temperatura, habang nanunood si Dustin at ang mga babae. Nakita nila ang mga unggoy na nagyelo sa kanilang mga lugar. Ang yelo ay pinalapot ng orihinal na magulong batas ng nyebe. Ito ay hindi bababa sa 10,000 degree na mas malamig kaysa sa iba pang ordinaryong yelo. Ito ay kilala bilang pinaka-primitive at orihinal na yelo mula sa ganap na magulong vacuum. Ang masasamang unggoy ay hindi man lang nakatakas dito. Anong nangyari? Napakurap-kurap ang 5 ice ladies at kinusat ang kanilang mga mata. Natulala sa kanilang nakita. Dustin, kontrolado mo ang batas ng nyebe. Nagawa mo ng higit pa at higit pa sa lahat ng aming nalalaman. Mas malakas ka pa sa amin. Hindi makapaniwalang bulalas ni Isis. Wala pang ilang segundo. Ang 3 unggoy ay ginawang mga nyebe na eskultura. Mukhang maganda yan. Tumanggo si Dustin. Walang alinlangang ipinagmamalaki niya ang kanyang gawa. Pagkatapos ay nakipagsapalaran sila upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Makalipas ang 1 araw, nakarinig sila ng mga pagsabog na yumanig sa kanilang kaibuturan. Boom! 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 Ang malakas na bugzo ng hangin ay biglang umihip papunta sa kanila habang ang lupa ay yumanig ng malakas. Isang dagat ng yelo at nyebe ang lumipad mula sa asul. Sa isang iglap, ang buong mundo ay nabalot ng puti habang patuloy na umaagos ang ice tornado. Damn it, nakatagpo tayo ng ice storm. Sabay-sabay na sigaw ng 5 ice ladies. Lahat, magkasama kayo. Mag-ingat ka. May mga ice ghost na nakatago sa snowstorm. Subukan ang iyong makakaya upang maiwasan ang mga ito. Hindi natin alam kung ano ang maaari nilang gawin kung i-provoke natin sila. Sigaw ni Amy. Sinabi niya ito sa mga tanong upang paalalahanan si Dustin. Ang 5 ice ladies at Dustin ay nagsiksikan upang subukan at manatiling mainit. Bumilis ang tibok ng puso ni Dustin nang maamoy niya ang makapigil hiningang halimuyak ng mga ito nang magkalapit ang kanilang mga katawan sa kanya. Ang 5 ice ladies ay pawang magaganda na walang kapantay. Niloko nila ang bawat lalaking nilalang na nakatagpo nila. Ano man ang lahi. Ang bawat isa na sapat na mapalad na mahuli ang isang simoy sa kanila ay nakipaglaban para sa kanilang puso ngunit hindi nagtagumpay. Dapat si Dustin ang pinakaswerteng lalaki na naging ganito kalapit sa mga nakakamanghang diyosa. Marami ang papatay para lang mapunta sa posisyon niya ngayon. Gayunpaman, hindi ito ang oras upang tamasahin ang sandali. Boom! 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 Ang marahas na hangin ng bagyo ng nyebe ay umikot ng husto sa kanilang paligid at tinangay ang 6 na tao sa kanilang mga paa. Sa isang iglap, nawala ang 6 sa nananalasa na blizzard. Tandaan mo, huwag kang maghihiwalay. Sa sandaling umatake ang isang ice ghost. Sama-sama kaming lumalaban. Ngayon, sumulong ng mabilis. Subukan nating takasan ang bagyong ito sa lalong madaling panahon.
Sabi ni Amy sa iba sa seryosong tono. Sige. Tumango naman ang apat pang Ice Ladies. Ice Aswang. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Dustin ang mga ganoong bagay. Tila may ilang kakaibang nilalang na naninirahan sa larangan ng yelo na hindi umiiral sa labas ng mundo. Tulad ng mga masasamang unggoy na nakatagpo nila noon. Out of the blue, isang matinis na hiyaw ang nagmula sa bagyo ng nyebe. Ang nakakatalam na tunog ay pinilit na takpan ng lahat ang kanilang mga tainga. Pagkatapos, sa gitna ng puting bulak na nyebe, nakita ni Dustin ang isang pares ng eskarlata na mga mata na nakaamba sa di kalayuan. Lubhang kasamaan, sobrang bangis, mga ad ng pop future, at lubhang mabisyo, may yelong multo dyan. Ingat, binalot ng gulat ang magandang mukha ni Amy. Sa paglabas ng mga salita sa kanyang bibig, bigla na lamang silang pinalibutan ng mga espadang yelo na kasing talas ng labi. Natigilan sila sa kanilang kinatatayuan habang ang mga dulo ng mga espada ay nakatutok sa kanila. Sunod-sunod na lumitaw ang mga espada, na sumasakop sa lahat ng mga anggulo kung saan maaari silang makatakas. Huwak! Isa pang sigaw ang narinig. Swoosh! Nang walang anumang babala, ang matatalim na espada ay biglang bumaril sa kanila. Ilipat! Sigaw ni Amy. Hinarang ng 5 Ice Ladies ang nag-charge na mga espada gamit ang kanilang sarili. Napuno ng kalansing ng mga espada ang lugar sa isang iglap. Mabangis silang nakipaglaban upang subukang mapanatili ang mga espada ng yelo. Boom! 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 Para bang hindi sapat ang mga pag-atake. Nagsimulang gamulong ang nyebe. Malaking snowballs ang bumungad sa kanila. Lumulutang sa kawalan. Ang mga snowball ay nakalock sa kanilang mga aura at patungo sa kanila sa napakabilis na bilis. At pagkatapos, narinig ang ikatlong sigaw. Sa pagkakataong ito, 10,000 naglalakihang snowball na puno ng marahas na yelo at enerhiya ng nyebe ang gamulong patungo sa kanila. Humph! Pagsisisihan mo ang asar mo sa akin. Isang hakbang pasulong si Dustin at sinuntok. Boom! 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 Ang bawat snowball ay naging alikabok sa isang iglap. Sa isang kisap mata, pinigilan ni Dustin ang sumunod na pag-atake. Gayunpaman, ang mga snowball ay nag-reform ng mabilis hanggat sila ay nabasag. Sa isang iglap, libo-libong snowball pa rin ang humahampas sa kanila. Mukhang kailangan ko munang hulihin ang manipulator. Agad namang hinanap ni Dustin ang pares ng eskarlata na mata sa di kalayuan. Alam niyang ito ang pinagkakaguluhan nila. Sa sandaling tinitigan ito ni Dustin, na-activate niya ang reincarnation token. Bago pa man makapag-react ang nilalang ay nasa tabi na nito si Dustin. Isang puting unggoy. Sigaw ni Dustin. Nahuli ang Snow White Monkey. Sa pamamagitan ng napakahusay na galaw ng katawan ni Dustin. Sa galit, paulit-ulit itong umungal sa pagkabalisa. Bumulwak ang dugo sa ulo nito at lumipad patungo kay Dustin. Humph! Spiritual sense attack ito. At ito ay may kaugnayan sa batas ng yelo at nyebe. Haha! Halika! Hindi ako natatakot sa iyong napakaraming pag-atake. Nanunuyang tumawa si Dustin. Mga ad ng pop future. Sa isang iglap, ginamit niya ang espiritual na puno at espiritual na dragon upang masipsap ang lahat ng dugo na dumarating sa kanya. Bilang resulta, ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay tumaas ng husto. Ito ay kahanga-hanga. Magagamit ko ito para lumakas. Napaisip si Dustin sa sarili. Namangha, pumunta ka sa impyerno. Habang hinihigop ang spiritual sense attack na inilabas ng Ice Ghost. Ginamit ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan para mabilis itong matapos. Ang Ice Ghost ay ganap na nalampasan. Napatay ito ni Dustin sa dalawang matulin na pag-atake. Sa kabila ng kahinaan nito, ang Ice Ghost ay may kahanga-hangang espiritual na kahulugan na may elemento ng yelo at nyebe. Nakatulong ito kay Dustin na palakasin ng husto ang sarili niyang espiritual na pakiramdam. Sa mga sumunod na araw, nagpadala si Dustin ng ilang multo ng yelo sa kaliwa't kanan, na lalong nagpahusay sa kanyang espiritual na pakiramdam. Good news! Dapat nauna sila sa atin. Biglang napatigil si Amy sa kinatatayuan niya. Baka sa mukha niya ang pagkagulat ng tila may nahanap siya.
Mayroon siyang espesyal na paraan para makipag-usap kay Ice Queen. Isang dumaraming demonic aura ang nasa harapan natin. Marami ring masters ng Beast Race. Kinumpirma ito ni Dustin sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang espiritual na kahulugan. At sa katunayan mayroong isang nakakatakot na dami ng demonyong aura na umaalingaw-ngaw sa hangin. Kaya't maingat nilang itinago ang kanilang mga aura at sumulong. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nakita ang isang templo na nasa tuktok ng isang glacier. Ang mga brick ng templo ay gawa sa yelo at malinaw na kristal. Ang makapidyo hiningang templo ay napapaligiran ng daan-daang mga master ng lahi ng hayop. Isinara ang pinto ng templo para hindi sila makapasok. Lahat, tingnan mo, yan ba ang Ice Goddess Temple na sinabi ng ating reyna noon? Natagpuan nila ang Ice Goddess Temple. Biglang napasigaw si Amy sa tuwa. Templo ng Ice Goddess. Curious na tanong ni Dustin. May isang alamat sa ating Ice Palace. Mayroong isang sinaunang at misteryosong templo na matatagpuan sa larangan ng yelo, na tinatawag na Ice Goddess Temple. Sinasabing ang Divine Ice Goddess ay isang Diyos ng kaguluhan na namamahala sa batas ng yelo at nyebe noong sinaunang panahon. At ang ice field na ito ay kung saan siya malamang nanilinang. Dapat ay mayroong mahalagang bagay na naiwan sa templo ng Divine Ice Goddess. Naisip ko lang kung gaano kahalaga ang isang kayamanan na iniwan ng isang Diyos ng kaguluhan. Maraming mga master ang naglibot sa larangan ng yelo sa paghahanap ng Ice Goddess Temple. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagtagumpay. Hindi ako makapaniwala na nahanap na nila sa wakas. Sabi ni Amy, ang legacy na iniwan ng isang Diyos ng kaguluhan. Napukaw nito ang curiosity ni Dustin. Titingnan ko kung ang ating reyna ay nasa templong iyon. Umupo si Amy na naka-cross legs at nagsimulang mag-gesture gamit ang kanyang mga kamay. Ilang sandali pa. Oo naman. Nasa loob siya kasama ang mga tao ng ating Ice Palace. Ang mga Panginoon ng lahi ng hayop ay matagal nang nandito. Kaya't ang mga tao ng Ice Palace ay natigil sa loob mula pa noon. 1/3. Sabi ni Amy, tulad ng aking hinulaang. Si Ice Queen at ang iba pa ay nasa loob ng templo. Ano ang naging tugon niya? Tuwang-tuwa ang apat pang Ice Ladies at sabay-sabay na tanong kay Amy. Siya, hiniling niya na umalis tayo rito at tumakbo sa malayo hanggat kaya natin. Sagot ni Amy na nakayuko. Ang apat pang Ice Ladies ay pansamantalang natahimik. Hinihiling ka niya na umalis dahil gusto mong protektahan ka. Ang mga taong iyon mula sa lahi ng hayop ay napakalakas. Wala kang laban sa kanila. Seryosong komento ni Dustin habang pinag-aaralan niya ang daan-daang mandirigma mula sa lahi ng mga hayop na nakapalibot sa templo sa napakalaking horde. 8 sa kanila ay tunay na banal na mga Diyos. Bukod sa kanila ay mayroon ding 30 o 40 premium grade divine gods. Ang natitira ay nirerango bilang medium grade na mga Diyos na Diyos. Walang mas mababa, kahit isang preliminary grade na banal na Diyos. Ang kanilang pinagsamang lakas ay sadyang hindi maisip. At ang 5 babaeng yelo ay tiyak na hindi makakaharap sa kanila. Maging si Dustin ay nabigla at nakaramdam ng pananakit ng ulo nang maisipan niyang harapin sila. Ang nakita niyang pinaka-problema ay ang 8 tunay na banal na Diyos. Sila ay mga preliminary grade na banal na Diyos lamang sa mga tuntunin ng kaharian. Ang kanilang mga aura ay mas nakakatakot kaysa sa mga ordinaryong pero premium grade na divine god. Malamang, ang 8 tunay na Diyos na ito ang mga pinuno. Ang iba pang ilang daang mandirigma mula sa lahi ng hayop ay nakapalibot sa 8 tunay na banal na Diyos. Ang mga tunay na banal na Diyos na ito ay may parehong kaharian gaya ko. Nagtataka ako kung gaano sila kalakas. Kumpara sa akin. Nakatitig sa 8 tunay na divine gods mula sa malayo. Hindi napigilan ni Dustin ang pag-angat ng kanyang fighting spirit. Hindi niya maliitin ang lakas ng mga tunay na banal na Diyos. Na-curious lang siya kung gaano sila kalakas. Si Dustin ay hindi kailanman nakipaglaban sa isang tunay na banal na Diyos noon. Sa totoo lang, gusto niya talagang subukan ito. Naramdaman niya na sa kanyang chaotic heaven body at reincarnation token. Kahit na wala siyang kapangyarihan na talunin sila. Maaari siyang umatras kahit na hindi siya nakulong ng mga ito at pagkatapos ay nahaharap sa tunay na panganib.
Ito ang dahilan kung bakit siya nagtiwala sa kanyang kakayahan. Lumingon ang 4 na Ice Ladies kay Amy at nagtanong. Anong gagawin natin? Amy. Bumalik sila upang kunin ang Ice Queen at ang iba pang mga tao mula sa Ice Palace. Ngunit ngayon, napakaraming makapangyarihang mandirigma mula sa lahi ng hayop na nakapalibot sa templo. At imposibleng makapasok sila. Ang mga tao sa Ice Palace ay walang ibang paraan ng pagtakas. Saglit na clueless si Amy kung ano ang gagawin. Paano kung subukan natin ito? Makakagawa tayo ng ingay sa di kalayuan at makaabala sa mga taong iyon. Na inaakit sila doon. Mga ad ng pop future. Pagkatapos, ang aming reyna at ang iba ay maaaring kumuha ng pagkakataon upang makatakas. Mungkahi ng isa sa mga babaeng yelo. Hindi uobra yan. Dahil sa aming cultivation base. Gaano man kalaki ang ingay namin. Maakit lang namin ang ilan sa kanila doon. Agad na sabi ni Amy na hindi sumasang-ayon. Sa totoo lang, napakasamang plano iyon. Ngayon, ang 5 Ice Ladies ay umabot na sa kanilang talino. Hayaan mong dalhin kita sa templo. Biglang putol ni Dustin na may suhestyon. Ano? Pero paano mo ito magagawa? Nang marinig ang kanyang alok, ang 5 Ice Ladies ay natigilan at tinitigan siya ng may pagtataka sa mga mata. Dustin, sigurado ka bang kaya mo yan? Tanong ni Amy sa tonong tumahimik na hindi makapaniwala. Bagamat lubos niyang alam na mas makapangyarihan si Dustin kaysa sa kanilang 5. Hindi pa rin siya makapaniwala na mayroon itong lakas na dalhin silang 5 sa templo kapag napakaraming mga kaaway na nagbabantay sa templo. Let me do my best. Trust me. Everything will be fine. Pero ngumiti lang si Dustin habang kumpiyansa niyang sinabi ito. Dustin, naniniwala ako sa iyo. Agad na sabi ni Isis. Sinuportahan at pinagkatiwalaan niya ito sa lahat ng paraan. Sa kabuuan, kumapit siya sa paniniwala na makapangyarihan si Dustin at palaging kayang lutisin ang anumang nakakalito na problema. Wala pa siyang nakitang dahilan para questionin ang kakayahan nito. Okay. Dustin, I believe you can do it. Please isama mo kami sa loob. Saglit na tinitigan ni Amy si Dustin. Nagngangalit ang mga ngipin at tumango bilang pagsang-ayon. Napansin niya ang kumpiyansang kalmado sa mukha nito. Walang panik o kalabuan doon. Kaya, nagpasya siyang magtiwala sa kanya. Pagkatapos, ini-teleport ni Dustin ang 5 Ice Ladies papunta sa kontinenteng nilikha niya. Pagdating doon, inactivate niya ang reincarnation token. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harap ng tarangkahan ng templo. Binalak ni Dustin na direktang i-teleport ang sarili sa templo. Gayunpaman, ang templo ay natatakpan ng isang layer ng mahiwagang kapangyarihan na pumihil sa spatial teleportation. Ang templong ito ay isang malaking misteryo. Hindi ako makapaniwala na ang reincarnation token ay hindi gumagana dito. Pagtataka niya sa kanyang isipan habang nakasimangot sa gulat. Mula noong una niyang ginamit ito, halos wala nang makakapigil sa paghahatid ng reincarnation token. Ito ang unang pagkakataon na ang reincarnation token ay hindi gumana ng maayos. Sino ka? Nang biglang sumulpot si Dustin sa harap ng tarangkahan ng templo. Ang daan-daang mandirigma mula sa lahi ng hayop ay agad na tumalon at tinitigan siya ng masama. Isang kabataang tao. Parehong kinakabahan at nalilito ang mga nilalang na ito. Ang hitsura ni Dustin ay nahuli sa kanila. Nagmaterial siya nang wala sa oras. No wonder nalilito sila sa kanya. Nang malinaw nilang natiyak na si Dustin ay isang preliminary grade na banal na Diyos lamang. Sila ay naganhawahan. Mga ad ng pop future. Mula sa kanilang karanasan, ang isang preliminary grade na banal na Diyos ay kasing mahina ng isang langgam. At halos hindi dapat pansinin. Tiyak, hindi siya dapat kabahan. Brat, sino ka? Anong negosyo mo dito? Halika dito at ipaliwanag ang iyong sarili. Isang master ng beast race ang humakbang palapit kay Dustin at iniunat ang isang demonyong kamay. Na naghahangad na mahuli siya. Ito ay isang matandang lalaki na may kaharian ng isang premium grade na banal na Diyos. Ang kanyang kapangyarihan ng demonyo ay lumundag na parang malalaking ilog. Umaalulong at umaatungal. Tungkol naman sa 8 tunay na banal na Diyos.
Hindi nila gaanong pinansin si Dustin at pinanood na lang ang pag-unlad na ito nang walang pakialam. Boom! 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 Ang demonyong kamay ng matandang halimaw ay lumaki sa napakalaking bilis, na naglabas ng napakapangit na batas upang selyuhan ang espasyo kung nasaan si Dustin. Ang napakalaking kapangyarihan ng demonyo ay nabuo at sumugod patungo sa kanya. Walang pag-aalinlangan. Naglunsad si Dustin ng isang mabangis at lumalaban na suntok. Hoy! Sumobra ka sa sarili mo. How dare you oppose me? Anong ignorante at walang takot na tanga? Hindi napigilan ng matandang halimaw ang isang mapaglaro ngunit malisyosong ngiti. Puff! Sa susunod na sandali, isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos ay napasigaw sa sakit ang matandang halimaw. Parg! Nabasag na ang kamay niyang demonyo sa suntok ni Dustin. Ngunit hindi ito ang wakas. Matapos pasabugan ang kamay ng demonyo, inatake pa ni Dustin ang braso gamit ang matitinding suntok. Puff! Puff! Ang braso ng demonyong halimaw ay pumutok sa pira-piraso bago pa man makapag-react ang sinuman. Pagkatapos ay nabasag din ang kanyang kanang balikat sa kakilakilabot na puwersa ng kamao na ginamit ni Dustin. At ito ay naging madugong ambon. Sa kabutihang palad, ang matandang halimaw na ito ay naigal-inang ng maraming henerasyon. At sa gayon, siya ay malakas pa rin. Siya ay nireranggo bilang isang pambihirang mandirigma sa kanyang mga kapantay. Sa kritikal na sandali na ito, na-activate niya ang lahat ng kanyang demonyong kapangyarihan at pinakawalan ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan. Ginamit ito sa sukdulan. Bilang resulta, ang kanyang sirang demonyong katawan ay umatras sa desperado na bilis. Sinusubukang manatiling malayo sa pag-atake ni Dustin. Gayunpaman, mas mabilis pang kumilos si Dustin kaysa sa kanya. Hindi ka makakatakas. Ngumisi siya habang sumusugod at sinusundan ang matandang halimaw na kasing lapit ng sarili niyang anino. Sa sumunod na sandali ay muli siyang binatukan ni Dustin. Ang mga hibla ng orihinal na magulong batas ay pinaikot sa kanyang kamao. Ang napakalaking kapangyarihan na bumabalot sa kanyang kamao ay agad na nilunod sa matandang halimaw. Parg! Sa kabila ng kanyang pagmamadali, hindi maiwasan ng matandang halimaw ang pag-atake. Sa isang sigaw, siya ay napawi sa isang ulap ng madugong ambon. At ang kanyang kaluluwa at katawan ay parehong nawasak. Anong nangyari? Sa buong paligid nila, ang ilang daang iba pang mga mandirigma mula sa lahi ng hayop ay natulala. Nasaksihan lang nila ang isang preliminary grade na Divine God Crush at nawasak ang isang premium grade na Divine God ng napakadali. Ganito ang eksenang nagduda sa kanila kung nililigaw sila ng kanilang mga mata. Maging ang 8 tunay na Divine Gods ay tumingin kay Dustin na may mas seryosong tingin. Kawili-wili. Malamig na sabi ng isa sa mga tunay na banal na Diyos na walang ekspresyon ang mukha. Pumunta sa impyerno. Sabay-sabay na tumakbo ang 4 na matandang lalaki papunta kay Dustin na galit na tinitigan siya. Bawat isa sa kanila ay mas matigas kaysa sa pinatay ni Dustin. Sa katunayan, ang Beast City ay masyadong makapangyarihan. Mayroong isang malaking bilang ng mga lumang halimaw na madaling pabagsakin ang sinumang kalaban. Ang bawat isa ay isang premium grade na banal na Diyos na nabuhay ng mahabang panahon. Lahat sila ay napakalakas maging individual o sama-sama. Masasabing ang bawat isa na lalabas sa Beast City ay madaling magdulot ng kaguluhan sa buong Sea of Chaos. Siyempre, ito ang lakas ng Beast City na nakikita lamang mula sa ibabaw. Ang tunay na pundasyon ng Beast City ay ang Beast Den. Upang maging mas tumpak, mayroong mga tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop sa Beast Den. Sa isang iglap ay sumugod na ang 4 na matanda sa harapan ni Dustin. Ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang maglunsad ng kanilang pinakamalakas na pag-atake patungo sa Dustin. Boom! 4 na napakalaking kolong ng enerhiya ang lumitaw. At may mapangwasak na aura. Patungo sa kawalan at sumugod sa Dustin. Sa pagharap sa 4 na matandang halimaw. Nanatiling kalmado si Dustin at nanatiling kalmado. Kahit na nakangisi, nang malapit na siyang maabot ng 4 na mabangis na pag-atake. Sakit na ginalaw ni Dustin ang kanyang katawan at biglang nawala sa kanyang pwesto. Boom!
Binasag ng kanilang mga pag-atake ang posisyon kung saan nawala si Dustin, na nag-iwan lamang ng maliit na madilim na vacuum zone. Ito ay isang pangit na kinalabasan dahil sila ay nasa larangan ng yelo. Dahil sa orihinal na mag-ulong batas ng snow, ang espasyo dito sa larangan ng yelo ay mas matatag. Kitang-kita na talagang may kakayahan ang apat na lalaki. Gayunpaman, hindi nila maihahambing kay Dustin sa mga tuntunin ng bilis. Ang susunod na sandali, lumabas si Dustin sa likod ng isa sa kanila na parang multo. Sinamantala ang pagkakataon. Pumunta si Dustin sa kanyang pagkakataon na maglunsad ng isang pag-atake. Sa sandaling sinimulan niya ang kanyang pag-atake, determinado siyang lumabas ng walang awa. Ang panimula sa vital energy circulation ay tumatakbo sa sukdulan. Ang kakilakilabot na magulong enerhiya mula sa lahat ng mga lihim na kaharian sa loob ng kanyang katawan ay lumundag at nagmamadaling lumabas. Kasabay nito, ginamit din ni Dustin ang orihinal na magulong batas ng nyebe na natutunan niyang malaman. Sa isang iglap, maraming yelo at nyebe na dragon ang nagsimulang umindayog na parang baliw at tinakpan ang halimaw pagkatapos. Naapektuhan ng sobrang lamig at mababang temperatura ang kanyang katawan na naging dahilan ng pag-freeze nito. Sinimulan pa lang ni Dustin na maunawaan ang orihinal na magulong batas ng snow. Bagaman siya ay nasa unang yugto, ang kapangyarihan ng kanyang pag-atake ay hindi dapat maliitin. Agad na nahirapang gumalaw ang matanda na para bang natakpan ng mahigpit ng yelo at nyebe. Hindi, sigaw ng matanda nang maramdaman niya ang kamatayan. Mga ad ng pop future. Ang susunod na sandali, puff! Binitukan at pinagdurog-durog ni Dustin ang matandang nilalang ng walang awang. Matapos basagin ang matanda sa maraming fragment, nawala muli si Dustin. Ang natitirang tatlong matandang nilalang ay namutla dahil sa takot sa nakita. Ang kakaibang galaw ng katawan ni Dustin at ang brutal na lakas sa pakikipaglaban ay nagpalamig sa kanilang gulugod. Tingnan mo. Babala ng isa sa kanila. It's quite useless mag-ingat lang ngayon. Don't you think? Isang mahinang boses ang narinig mula sa likuran ng matanda. Sumulpot na si Dustin sa likod niya. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pananakot, lahat ng uri ng marahas na pag-atake ay nagsimulang bumuho sa matanda. Isang lilang lumilipad na espada. Isang kamao na may magulong enerhiya. Ang orihinal na magulong batas ng nyebe. At ang kanyang espiritual na kahulugan na kasing pahamak ng tsunami, ay lumipad patungo sa kanya, na naglalayong salakayin ang matanda ng buo. Napahiyaw ang matanda habang pinagmamasdan ang mga pag-atake na papalapit sa kanya sa takot. Napagtanto niyang huli na ang lahat para makaiwas siya. Bang! Pagkatapos ay sumabog ang matanda sa lugar, na nagbuga ng iba't ibang sinag ng makulay na liwanag. After that, nawala ulit si Dustin. Parang multo muli. Muli siyang nagpakita sa likuran ng pangatlo sa pagkakataong ito. Natakot na ang lalaki nang makita niyang sunod-sunod na pinatay ni Dustin ang dalawa niyang kasama. How dare he fight against Dustin now? Tumalikod na siya nang tatakbo na sana siya. Haha, saan ka posibleng tumakas? Sigaw ni Dustin at humabol sa kanya. Walang balak manlaban ang matandang ito. Gusto lang niyang tumakbo para sa kanyang buhay at iligtas ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi siya tugma para kay Dustin sa mga tuntunin ng bilis. Mabilis na naabutan siya ni Dustin sa loob lamang ng 2 hakbang. Pumunta ka sa impyerno, ungol ni Dustin at pilit na hinampas ng kamao ang ulo ng matanda. Sumabog na parang pakwan ang ulo ng matanda, na tumalsik ang dugo sa hangin. Napuno ng mabahong amoy ang buong espasyo. Tulungan mo ako. Nang tingnan ni Dustin ang huli, nalaman niyang tumakas siya patungo sa direksyon ng daan-daang nangungunang masters ng beast race sa di kalayuan. Ang 8 tunay na divine gods ay pinandilatan ng matalim na mata si Dustin. Humihinga ng malalim sa galit. Hindi sigurado si Dustin kung kaya niyang talunin ang 8 tunay na divine gods. Kaya nagpasya siyang huwag nang habulin ang huling target. Brat, sino ka ba? Mga ad ng pop future. Ano ang kinalaman mo sa Ice Palace? Bakit ka tutol sa amin? Isang tunay na banal na Diyos ang tumitig kay Dustin at malamig na nagtanong sa isang monotonous na boses. It's none of your business.
Kayong mga halimaw ay pumatay ng mga inosenteng tao at ninakawan ang mga lupain sa lahat ng dako. Nakagawa ka ng mga karumal-dumal na krimen. Lahat ay gustong patayin ka. Ngumisi si Dustin. Pagkatapos ay tumalikod si Dustin at humakbang patungo sa gate ng templo. Creak! Agad na bumukas ang pintuan ng templo. Umiwas si Dustin at diretsong pumasok. Kanina lang. Noong nakikipag-away si Dustin sa apat na matandang lalaki. Nakipag-ugnayan na si Amy sa Ice Queen sa templo. Binuksan na ng Ice Queen ang gate ng templo para kay Dustin nang lumapit siya. Matapos makapasok sa templo, nakita ni Dustin ang isang malaking bilang ng mga palasyo ng yelo at nyebe. Tumingin siya sa paligid at napagmasdan na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nililok at gawa sa yelo. Ang makintab na mga palasyo ng yelo ay napakasiksik na walang sino mang nakakakita sa kanilang wakas. Marami ring mga puno ng yelo at bulaklak ang namumukadkad sa kabila ng temperatura. Nagkaroon ng malaking parisukat sa gitna ng mundo ng yelo. Ang lupa ng parisukat ay sementado ng mga ice brick na maayos na nakaayos. Sa gitna ng plaza, isang malaking ice statue ang nakatayong matatag at kumikislap sa liwanag. Ito ay isang magandang babae. Mga 17 o 18 taong gulang. Sa kanyang hitsura, siya ay lumitaw na dalisay, banal, at marangal. Ang mga snowflake ay dahan-dahang lumulutang sa paligid ng rebulto. Tulad ng mga puting paro-paro na pumailang lang sa isang hardin. Bilang karagdagan, sa mundong ito ng nyebe, mayroong isang makapal na dami ng puting fog na bumabalot sa lahat. Na naglalabas din ng hindi kapani-paniwalang lamig. Anong siksik na orihinal na magulong batas ng snow. Parehong gulat at kasiyahang bulalas ni Dustin. Ang puting fog ay ang sagisag ng orihinal na magulong batas ng nyebe. Sa sandaling ito, sa pagpasok ni Dustin sa larangan ng yelo, marami na siyang nakilala sa orihinal na magulong batas ng nyebe. Gayunpaman, hindi ito may tutumbas sa templo. Ang orihinal na magulong batas ng snow dito ay higit na nakahihigit sa labas sa parehong dami at kalidad. Ilang sandali lang ay pumasok na si Dustin sa templo. Naramdaman niyang umabot sa bagong mataas na antas ang kanyang pagkaunawa sa orihinal na magulong batas ng snow. Iyan ay mahusay. Kung ako ay maglilinang dito. Ang aking pag-unawa sa orihinal na magulong batas ng nyebe ay tiyak na susulong ng maraming hakbang. Napakagandang ideya na pumunta dito. Nakaramdam ng kaunting pananibik si Dustin sa kaibuturan. Ito ang aming reyna. Maya-maya lang ay tumawag ng 5 ice ladies. Isang malaking grupo ng mga babae ang lumitaw sa di kalayuan. Ang pinuno ay tila isang medyo may edad na babae. Nagtakbuhan ang 5 ice ladies papunta sa magandang babae at napaluha sa tuwa. Kasunod ng magandang babae ay isang malaking grupo ng mga banal na Diyos. Na lahat ay mga babae sa iba pang edad. Nasabi agad ni Dustin na ang magandang babae ang pinuno ng Ice Palace. Siya ay isang premium grade na banal na Diyos. Walang alinlangan. Isa pang 40 o 50 premium grade divine gods ang kasama niya. Bilang karagdagan, mayroong halos 1,000 medium grade at preliminary grade na mga Diyos na Diyos. Ang gayong lakas ay parang napakalakas sa Sea of Chaos. Ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay hindi bababa sa 12 beses na mas malakas kaysa sa Blue Ocean Universe Community. Kung ihahambing sa 3,000 malaki at maliliit na universo, ang Ice Palace ay hindi bababa sa daan-daang beses na mas malakas. Ngayon lang napagtanto ni Dustin kung gaano karapat-dapat ang Ice Palace sa reputasyon nito. Ngunit sa kabilang banda, ang lakas nila ay mas mahina kaysa sa Beast City. Ang Ice Palace ay walang tunay na banal na Diyos. Ngunit isang malaking bilang ng mga tunay na banal na Diyos ang naninirahan sa Beast City. Ang aspetong ito lamang ay sapat na upang ipakita ang agwat sa kanilang mga lakas. Sa ilalim ng kontrol ni Dustin, 10,000 mga Ice Maiden ang na-deploy. Ice Queen. Mga matatanda. Kaagad. Pinalibutan nila ang matataas na pinuno ng Ice Palace. Umiiyak sa tuwa. 10,000 kabataang babae ngayon ang nagdadaldal. Nagtatawanan. At umiiyak. Napakagandang eksena noon. Saglit na abala si Ice Queen sa pag-aaliw sa kanyang mga alagad hanggang sa kumalma sila. Nang magawa na nila,
Pumunta siya sa tabi ni Dustin at same time na sinabi, "Maraming salamat sa pagligtas sa kanila. Batang babae, you don't have to be so formal with me. Just call me Dustin. I'm happy to see them safe as well." Mabilis na sagot ni Dustin. "Wala akong mahanap na salita para ipahayag ang pagpasalamat ko sa ginawa mo. Hindi mo na kailangang makisali." Napabuntong hininga si Ice Queen. "I've been friends with Isis for many years. She is the Ice Lady of the Ice Palace. Natural lang na tulungan kita. Hindi banggitin. Ang lahi ng hayop ay may pananagutan sa napakaraming karumal-dumal na bagay. Nanalo sila sa lahat at pumatay ng maraming inosenteng buhay lahat para sa makasariling motibo. Nanalo sila sa lahat at pumatay ng maraming inosenteng buhay lahat para sa makasariling motibo. Naging pangkalahatang kaaway sila ng buong Sea of Chaos." Mariing sabi ni Dustin. "Dustin, ikaw ay talagang isang batang babae. Napupuot sa kasamaan bilang isang nakamamatay na kalaban." Pinuri siya ni Ice Queen na tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, sunod-sunod na lumapit ang mga senior leaders ng Ice Palace para salubungin si Dustin. "My Queen, ano ang susunod nating gagawin?" Tanong ng isang matandang babae sa isang punto. "Bawal magmadali. Ang banal na templong ito ay dapat ang maalamat na templong iniwan ng Divine Ice Goddess. Hindi sinasadyang pumasok kami sa loob. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa amin. May naiwan daw na mana ang Divine Ice Goddess dito. Ito ay dapat na angkop para sa atin upang linangin. Mga ad ng pop future. Ang Divine Ice Goddess ang pinakamalakas na Diyos sa alamat, ang Diyos ng kaguluhan. Kung makukuha natin ang kanyang mana, ang kabuuang lakas ng Ice Palace ay tataas. Sapat na para sa Ice Palace na makahabol sa Beast Race sa lalong madaling panahon." Bulalas ni Ice Queen na parang sabik na sabik. "Oo, tama ka. Dahil nandito na tayo, hindi na natin kailangang magmadali. Lahat, manatili dito at subukang tingnan kung may mahahanap ka. Mas mainam kung makukuha natin kaagad ang mana ng Divine Ice Goddess. Tandaan, maraming mga batas ng yelo at enerhiya ng yelo sa templong ito. Para sa mga tao ng ating Ice Palace, isa lamang itong sagradong lugar para sa paglilinang. Hindi natin kailangang magmadali pansamantala. Hindi naman masakit kung mananatili tayong tahimik dito at magtatanam ng ilang sandali." Sabi ng matandang babae na tumango bilang pagsang-ayon. Isang matangkad, matibay ang katawan na nasa katanghaliang gulang na babae ang lumapit upang magtanong. Ngunit maraming mandirigma mula sa lahi ng hayop na nagbabantay sa tarangkahan mula sa labas. "Paano kung pumasok sila at atakihin tayo? I doubt na gagawin nila yun. Sinuri ko ng mabuti at nakita ko ang isang malakas na makapangyarihang batas ng yelo sa tarangkahan ng templo. Tanging mga divine gods na tulad natin na nagsasanay ng elemento ng yelo ang maaaring makapasok. Babalik lang ang mga iyon kung sinubukan nilang pumasok. Maliban kung syempre, dumating ang namamahala na Diyos ng lahi ng hayop. Marahil ay maaari siyang pumasok sa templo sa pamamagitan ng puwersa." Sabi ni Ice Queen. "Oo, tama ka. Kaya huwag masyadong mag-alala. Lahat, hanggat manatili tayo dito sa templo, ligtas tayo." Isa pang matandang babae ang tumunog, isa sa mga nakatataas na pinuno ng Ice Palace. "Ngunit kung ang mga taong iyon ay patuloy na nagbabantay sa labas, mahihirapan tayong umalis sa larangan ng yelo mamaya." Nag-aalalang sabi ng isa pang senior leader. "Maging matalino tayo tungkol dito at tumugon ng naaayon kapag dumating ang mga sitwasyong ito. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin ay hanapin ang mana ng Divine Ice Goddess." Mungkahi ni Ice Queen. "Sige." Sabay-sabay na tumango ang ibang senior leaders. Hindi nagtagal, naipasa na ang utos. Isang malaking grupo ng mga tao mula sa Ice Palace ang sumunod sa Ice Queen sa templong ito. Daan-daang libo silang lahat ay nakulong doon. Nang maipasa na ang utos ng Ice Queen, ang lahat ng mga tao ay nakahanap ng isang lugar na mauupuan ng nakakross ang kanilang mga paa. Ang estatwa ng Divine Ice Goddess ay nananatili sa gitna. Ayon sa Ice Queen at espekulasyon ng mga senior leaders, kung talagang iniwan ng Divine Ice Goddess ang kanyang legacy dito,
Malamang na ang estatwa ng Diyosa na ito. Humingi ng paumanhin si Ice Queen kay Dustin. Dustin, mananatili tayo sandali sa templong ito. Natatakot ako na kailangan mo ring manatili dito sa amin. I'm sorry pero hindi kita mailabas pansamantala. Hindi na mahalaga. I'll be fine. Please feel free to concentrate on your work. Simpleng sagot ni Dustin. Ang pananatili doon ng ilang panahon ay, sa katunayan, magandang balita. Mga ad ng Pop Future. Mayroong isang siksik na orihinal na magulong batas ng nyebe na napuno ang templo, isang bagay na gusto niyang makuha. Ito ay may mataas na kalidad. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang subukan ang paglinang dito. Naglalakad papunta kay Dustin. Tumangala si Isis sa kanya gamit ang magagandang mata at sinabing, Dustin, maraming salamat. Farah, bakit ba ang formal mo sa akin? Nakangiting tugon ni Dustin. Ano? Nag-aalala ka ba kay Winnie? Tanong pa niya. Nakikita niya ang bakas ng mapanglo sa ekspresyon nito, naisip niyang nag-aalala ito sa kapatid. Tama iyan. Wala akong ideya kung anong klaseng sitwasyon siya. Sobrang nag-aalala ako sa kanya. Tumango si Isis sabay buntong hininga. Huwag kang mag-alala. Maglilinang muna ako dito saglit. Pagkatapos ay lalabas ako upang hanapin siya. Saad ni Dustin. Nagawa na niya ang desisyong ito dahil si Winnie ay mula rin sa Fallen Immortal Cosmos. Bagamat nominal, bilang may-ari ng Fallen Immortal Cosmos, intensyon niyang panatilihing ligtas ang kanyang mga tao. Kahit kailan ay hindi niya sila pababayaan. Sasamahan kita, agad na sabi ni Isis. At siya nga pala, alam mo talaga ang batas ng yelo. At saka, masasabi ko na ang batas ng yelo na iyong nililinang ay higit na makapangyarihan kaysa sa atin. Mas makapangyarihan pa ito kaysa sa uri na nilinang ng ating Ice Queen o ng mga matatanda. Ano ang nangyayari? Nagtatakang tanong niya. Well, tumigil sandali si Dustin. Hindi sigurado kung paano ipapaliwanag. Forget it, na-curious lang ako. Magtatanam na ako ngayon. Bye! Biglang sabi ni Isis na inilabas ang dila sa kanya bago tumalikod. Pagkatapos ay sumama siya sa iba pang mga babae at nakikross ang paa sa gitna nila. Sa gayon, natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili ng isang magandang lugar at nagsimulang magtanim. Samantala, sa labas ng templo, daan-daang mandirigma mula sa lahi ng hayop ang pumalibot sa templo. Mga sir, mukhang magtatago sa templong ito ang mga taga-Ice Palace. Hindi na talaga sila lalabas. Nag-ulat ng premium grade Divine God sa 8 tunay na Divine God. Humph! Ang templong ito ay protektado ng napakaraming orihinal na magulong batas ng snow. Hindi tayo makapasok dito, sabi ng isa sa mga tunay na banal na Diyos. Huwag kang mag-alala, ang Ice Palace ay nasa ilalim ng ating kontrol. Mag-iiwan tayo ng mga magbabantay dito. Ang natitira ay maaaring pumunta sa ngayon. Ang layunin namin ay ang buong Sea of Chaos, hindi lang ang Ice Palace. Kaya hindi na kailangang panatilihing napakaraming mandirigma dito. Isa pang tunay na banal na Diyos ang iminungkahi. Sige, gawin na natin, sabi ng isa pang tunay na banal na Diyos. Sumang-ayon. Mananatili ako dito, sabi ng isa sa mga tunay na banal na Diyos. Pagkatapos, umalis ang iba pang 7 tunay na banal na Diyos kasama ang higit sa kalahati ng mga Panginoon ng lahi ng hayop. Ang tunay na banal na Diyos na nagmungkahi na manatili ay pumunta sa harap ng templo kasama ang iba pang mga Panginoon ng lahi ng hayop. Lumipas ang oras at isa-isang lumipas ang mga araw. Pagkalipas ng 2 buwan, biglang nagmulat ng mga mata si Dustin na naka-cross-legged position sa Ice Goddess Temple. Ngumisi siya habang lumiwanag ang mukha niya sa excitement. Ito ay lumiliko na ang orihinal na magulong batas ay nahahati sa iba't ibang antas. Ang pagkuha ng orihinal na magulong batas ng snow bilang isang halimbawa. Maaari itong hatiin sa 4 na yugto. Ang pangunahing yugto, ang intermediate na yugto, ang pangunahing yugto ng pagkamit, at ang yugto ng perpekto. Sa nakalipas na 2 buwan, pinag-uusapan ako sa paglinang ng orihinal na magulong batas ng nyebe. Nakarating na ako sa rudimentary stage.
Nangangahulugan ito na nasa tamang landas na ako sa pagmaster ng orihinal na magulong batas. Itinaas ni Dustin ang kanyang kamao habang siya ay nalulugod sa tuwa sa natuklasang ito. Sa panahon ng proseso ng kanyang paglilinaw, ang kanilang impormasyon sa orihinal na magulong batas ng Niebe ay lumitaw sa kanyang soul sea at natutunan niya ito ng mag-isa nang walang tulong ng sino mang guro. Para sa mga banal na Diyos, kapag naabot nila ang isang tiyak na antas, mauunawaan nila ang lahat ng uri ng mga bagay at makakabisado nila ang lahat ng uri ng makapangyarihang mga kasanayan sa kanilang sarili. Lahat ng mga batas sa mundo ay inuri. Ang orihinal na magulong batas ay walang pagbubukod. Parang alam ko na ngayon kung paano isabuhay ang orihinal na magulong batas. Hindi ko lang matutunan ang lahat ng uri ng orihinal na magulong batas tulad ng dati. Kailangan kong gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Pumili ng isang partikular na uri ng orihinal na magulong batas. Pag-isipan muna ang mga tampok nito bago ko isawsaw ang aking sarili dito. Sa ganoong paraan, mas mahusay kung mauunawaan ang mga bagay. Napaisip si Dustin habang naghahanda. Kaya ako ngayon ay nasa rudimentary stage ng paglinang ng orihinal na magulong batas ng Niebe. Bulong niya. Pagkatapos ay inilabas ni Dustin ang orihinal na magulong batas ng snow na kumakalat ng ligaw sa ibang direksyon. Ang puting ambon sa paligid niya ay nagsimulang dumagsa na para bang nakita nito ang orihinal na magulong batas ng Niebe. Parami ng parami ang ambon na lumapot sa isang kumot. Nagtitipon upang palibutan si Dustin. Maya-maya pa, isang napakalaking dami ng enerhiya ng Niebe ang naipon sa paligid ni Dustin at biglang pumasok sa kanyang katawan. Nagsimulang lumutang sa langit ang mga snowflake na parang sumasayaw na puting paru-paro. Noon lang, naramdaman ni Dustin na may ibang nangyayari. Anong nangyayari? Nilinga ni Dustin ang rebulto ng Divine Ice Goddess. Naramdaman niya na ang estatwa ay naglalabas din ng isang sagradong aura na hindi napapansin sa una. Upang malaman kung ano ang nangyayari, tinitigan niya ang estatwa at pinagmasdan ito ng mabuti. Halos hindi kumukurap, mga ad ng pop future. Sa labas ng asol, isang puting liwanag ang dahan-daang lumabas mula sa rebulto at bumangon sa hangin. Habang pinagmamasdan niya ito ng buong focus, ang puting liwanag ay naging figure ng isang batang babae. Ang batang babae ay may isang hiteng imahe ng rebulto. Ito ay ang Divine Ice Goddess. Bulalas ni Dustin na ikinagulat niya sa kanyang nakita. Hindi ako makapaniwala na pumasok ka sa rudimentary stage ng orihinal na magulong batas ng snow ng mag-isa. Ikaw ang pinakamatalinong binata na nakilala ko sa magulong panahon na ito. Mahinahong sabi ng dalaga habang nakatingin kay Dustin gamit ang maaliwalas at dalisay nitong mga mata. May nakapapawi siyang boses. Ang kanyang boses ay kaaya-aya at malambing sa pandinig. Na nagpakalma kay Dustin. I'm flattered, madam. Nakangiting sagot ni Dustin. Alam niyang ang babaeng nasa harapan niya ay ang maalamat na Divine Ice Goddess. Siya ay isang Diyos ng kaguluhan mula pa noong unang panahon. Masasabing kapareho ng status ng babaeng ito ang may-ari ng Fallen Divine Valley na siya ring amo ni Dustin. Ang Diyos ng kaguluhan ay ang pinakamakapangyarihang nilalang na kumokontrol at namuno sa kaguluhan. Ang lahat ng mga Diyos ng kaguluhan ay napakalakas. Iyon ang dahilan kung bakit tinatrato siya ni Dustin ng buong paggalang. Gayunpaman, may isang bagay na hindi niya lubos maisip. Parehong ang Divine Ice Goddess sa harap ng aking mga mata at ang aking amo ay nananakot na mga Diyos ng kaguluhan. Pero bakit sila humantong sa ganito? May mga natitira na lamang sa kanila. Anong nangyari sa kanila? Sino ang may gawa nito sa kanila? Sino ang may kaunting kakayahan na saktan ang pinakamalakas na nilalang na namuno sa kaguluhan? Anong mga pangyayari ang eksaktong naganap noong unang panahon? Higit sa lahat, paano nahulog ang dalawang Diyos ng kaguluhan? 1,000,000 tanong ang tumatakbo sa isip ni Dustin na sunod-sunod na pumapasok. 2/3. Sayang naman at hindi ka babae. At hindi mo taglay ang Divine Ice Body. Bagamat ginaisan mo ako. Natatakot akong hindi ka kwalipikadong makuha ang aking mana. Sabi ng dalaga habang umiiling ng mapagmasdan saglit si Dustin. Sayang talaga. Napabuntong hininga si Dustin nang mapagtanto ang nasayang na pagkakataon.
Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalampasan niya ang pagkabigo. Mukhang mga babae lang ang matututo ng martial skills na nilikha ng Divine Ice Goddess. Mga ad ng pop future. Ako ay isang tao, kaya hindi ko magawa ang kanyang mga kasanayan sa lahat. Ngunit hindi na kailangang magalit. Naisip niya habang inaaliw ang sarili sa loob. Madam, sabi mo naghahanap ka ng mga babae na may Divine Ice body. Mukhang qualified ang mga Ice Ladies doon sa mga requirements mo. You can impart your learnings to them. Mungkahi ni Dustin habang tinuturo ang 5 Ice Ladies ng Ice Palace. Sa puntong ito, ang 5 batang babae ay nakaupo na naka-cross-legged sa pagmumuni-muni. Hindi gumagalaw. Nahulaan ni Dustin na nagsasanay sila ng mga formula na may kaugnayan sa batas ng yelo at nyebe. Well, I guess hindi naman sila masama. Lahat sila ay may Divine Ice body. At kahit na hindi sila kasing talino mo, maituturo ko pa rin sa kanila ang mga natutunan ko. Tinitigan ng Divine Ice Goddess ang 5 Ice Ladies at nakakumbinsi na tumango. Nga pala, dapat magpasalamat ako sa paggising mo sa akin. Ngayong nalinang mo na ang orihinal na magulong batas ng nyebe. Ituturo ko sa iyo ang isang pamamaraan ng espiritual na kaluluwa na nauugnay sa nyebe upang ipahayag ang aking pasasalamat. Ang Divine Ice Goddess na inihandog sa isang palakaibigang tono. Itinuro niya ang ulo ni Dustin. At isang maliwanag na sinag ng puting liwanag ang bumuhos sa soul sea niya. Ice Soul Skill. Tuwang-tuwa si Dustin na magkaroon ng lihim na espiritual na kasanayan sa kahulugan na tinatawag na Ice Soul Skill sa kanyang soul sea. Dahil marami na siyang pinagdaanan, masasabi niyang mataas ang formula na ibinigay sa kanya ng Divine Ice Goddess. Kahit na hindi mo mamanahin ang aking pinakamahusay na kasanayan sa martial arts. Naniniwala ako na mas lalakas ka kapag nakapasok ka sa perfection stage ng paglinang ng orihinal na magulong batas. Ang Divine Ice Goddess na sinabi ng may kumpiyansa. Pagkasabi niyo ay nilinggan niya ang 5 Ice Ladies at tinuro rin ang kanyang daliri sa direksyon nila. Agad namang nanginig ang 5 Ice Ladies. Noong una, napuno ng labis na pagtataka ang kanilang mga mukha, na hindi nagtagal ay napalitan ng pananabik. Bahagya silang nanginig sa tuwa sa kanilang mga mukha. Alam ni Dustin na ibinabahagi ng Divine Ice Goddess ang kanyang natutunan sa kanila. Lahat, tingnan. Bulalas ng Ice Queen. Napansin niya ang nangyayari sa 5 Ice Ladies. Lahat ng mga pangunahing miyembro ng Ice Palace ay nakatutok sa 5 babae. My Queen. Sila, sabi ng isang matandang babae sa nanginginig na boses. Siya ay isang superior elder ng Ice Palace. Maaaring natanggap nila ang mana mula sa Divine Ice Goddess. Tuwang-tuwa na sabi ng Ice Queen. Sa sobrang tuwa niya ay kinilig din siya. Pagkatapos ng lahat, ang Divine Ice Goddess ay dating Diyos ng kaguluhan. Kung ang mga disipulo ng Ice Palace ay natuto ng mga kasanayan mula sa kanya, ito ay isang magandang bagay para sa organisasyon. Malamang na ang Ice Palace ay magiging mas matigas. O marahil ito ay magiging isang puwersa na maaaring kapantay ng Beast City at iba pang supernatural na puwersa. Bagaman hindi ko makuha ang mana mula sa Divine Ice Goddess, nakuha ko na lang ang Ice Soul Skill. Bukod dito, sa palagay ko ay hindi mas mahina ang orihinal na magulong batas ng nyebe na sinasanay ko kaysa sa mga kasanayang iyon na itinuturo sa kanila ng Divine Ice Goddess. Marahil ang mga kasanayang iyon at ang paglinang ng orihinal na magulong batas ng nyebe ay may maraming pagkakatulad. Kapag natutunan ko na ang orihinal na magulong batas ng nyebe, marahil ang kapangyarihan nito ay magiging katumbas ng kakayahan ng martial arts na itinuturo sa kanila ng Divine Ice Goddess. Napaisip si Dustin na may kislap na pag-asa. Anyway, natutuwa akong nakarating sa Ice Palace. Salamat sa paglalakbay na ito. Nagagawa kong makabisado ang isang piraso ng orihinal na magulong batas ng nyebe at maabot ang rudimentary stage. Bukod pa riyan, hindi ko sinasadyang nailigtas ang dati kong kaibigang si Isis. Bulong ni Dustin sa loob-loob. Siya ay higit na nasiyahan sa resulta ng paglalakbay na ito sa Ice Palace. Kaya lang, biglang tumingin si Divine Ice Goddess kay Dustin at sinabing, "Young man, I have something to talk to you." Ang Divine Ice Goddess ay nakatayo sa itaas ng rebulto. Gayunpaman,
Walang sino man sa Ice Palace, kabilang ang Ice Queen, ang nakakakita sa kanya ng kanilang mga mata. Si Dustin lang ang may ganoong kakayahan. Batid niyang nakita niya ito dahil kabisado niya ang orihinal na magulong batas ng nyebe. Sa tulong lamang ng kapangyarihan ng batas ay nakita niya ang pagkakaroon ng Divine Ice Goddess. Sure, please, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. I will try my best para matupad ito. Sagot ni Dustin na may paggalang. Ang Divine Ice Goddess na nasa harapan niya ay katulad lang ng kanyang statue master sa Fallen Divine Valley. Pareho silang mga Diyos ng kaguluhan. Matagal nang nagpasya si Dustin na dapat niyang ipakita sa kanya ang lubos na paggalang. Binata, masasabi kong napakatalino mo. Hindi lamang iyon. Tila nakakaakit ka ng malaking halaga ng swerte. Pati na rin walang limitasyon ng potensyal para sa karagdagang pag-unlad sa hinaharap. Kung magpapatuloy ka sa iyong pag-unlad ng maayos, sa bilis na ito, ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay magiging mas malaki kaysa sa akin. Kaya umaasa ako na maipapangako mo sa akin na patuloy mong poprotektahan ang Ice Palace hanggang sa mangyayari. Kahit na hindi ako ang mismong nagtayo ng Ice Palace, ang pamamaraan ng paglilinang nito ay kabilang sa kategorya ng yelo. At nasa parehong linya tulad ng sa akin. Kung sa bagay, ngayon pa lang, naipasa ko na sa 5 Ice Ladies ang aking cultivation method at inheritance. Mula ngayon, ang Ice Palace ay isang sekta na nagmana ng aking mga pamamaraan. Umaasa ako na maaari itong lumakas at matagumpay na umunlad sa hinaharap. Sabi ni Divine Ice Goddess. Oo, makatitiyak ka. Poprotektahan ko ito ng aking buhay. Nasa iyo ang aking salita. Gagawin ko ang aking makakaya. Ngayon at sa hinaharap, saad ni Dustin matapos itong pag-isipang mabuti. Natutuwa akong marinig iyan. Binata, bilang tanda ng aking pasasalamat at pagpapahalaga, bibigyan kita ng Chaotic Ice Lotus. Ang lotus na ito ay ipinanganak sa kaguluhan at napapabilang. Mayroon itong 2 pangunahing pag-andar. Una sa lahat, ang Chaotic Ice Lotus ay makakatulong sa iyo na panatilihing malinaw ang iyong isip sa lahat ng oras. Lalo na sa proseso ng paglilinaw. Gayun din, sa isang kritikal na sandali kapag pumapasok ka sa isang mas mataas na antas. Makakatulong ito sa iyong patuloy na tumutok at pataas ang iyong mga pagkakataon ng isang matagumpay na tagumpay. Pangalawa, ito ay may mga kamangha-manghang nakapagpapagaling na epekto sa mga katangian ng kaluluwa. Gaano man kalubha ang pinsala sa iyong espiritual na kaluluwa, hanggat may natitira pang maliit na bahagi ng iyong espiritual na kaluluwa. Ang Chaotic Ice Lotus ay makakatulong sa iyo na ayusin ito. Mga ad ng pop future. Maingat na paliwanag ni Divine Ice Goddess. Oh, napasinghap si Dustin sa gulat nang marinig ang 2 kahanga-hangang gawain. Hanggat nananatili ang isang maliit na piraso ng espiritual na kaluluwa, ang kanyang espiritual na kaluluwa ay maaaring ayusin at muling itayo sa ilalim ng epekto ng Chaotic Ice Lotus. Ang ganitong uri ng epekto ay hindi kapani-pani walang kamangha-manghang. Nangangahulugan ito na sa Chaotic Ice Lotus, mababawi ng isa ang kanyang espiritual na kaluluwa kahit na ito ay madurog. Katumbas ito ng pagkakaroon ng isa pang buhay. Marahil higit pa, mayroon na akong Chaotic Heaven Body. Kaya naman ang aking pisikal na katawan ay malapit ng hindi masira. Kung makuha ko ang Chaotic Ice Lotus, ang aking espiritual na kaluluwa ay magiging parehong malakas. Kung ganoon, napakahirap para sa mga namumunong Diyos na patayin ako. Sa sobrang tuwa ni Dustin ay nanginig ang kanyang katawan sa naisip. Sa kanyang soul sea, mayroon na siyang 2 espiritual na kayamanan, ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon. Bago umalis sa Fallen Divine Valley, tinuruan siya ng kanyang master ng estatwa ng isang lihim na paraan ng pagpino ng isang espiritual na kampana. Matagumpay na nilinang ito ni Dustin at nakagawa ng isang malaking espiritual na kampana sa kanyang soul sea. Sapat na malaki upang protektahan ang kanyang espiritual na kaluluwa. Bilang karagdagan sa espiritual na puno, ang espiritual na dragon, at ang espiritual na kampana. Ang pagkakaroon ng Chaotic Ice Lotus ay tiyak na ang espiritual na kaluluwa ni Dustin sa ganap na kaligtasan.
Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay magiging hindi nadudurog. Habang iniisip ito ni Dustin, lalo siyang nasasabik sa pagmamay-ari ng Chaotic Heaven Body. Ang introduction to vital energy circulation. Ang espiritual na puno. Ang espiritual na dragon. Ang espiritual na kampana. At ang Chaotic Ice Lotus. Sa panimula ay walang kamatayan si Dustin. Kahit na wala siyang ginawa at tumahimik lang. Ang mga ordinaryong premium grade na Divine God na iyon ay hindi siya magagawang saktan kahit kay titing. Matapos sabihin ang lahat ng kailangang sabihin. Iniunat ni Divine Ice Goddess ang kanyang balingkinitang daliri at itinutok ito sa noo ni Dustin. Isang purong puting lotus ang lumipad mula sa kanyang daliri at lumutang sa kanyang soul sea. Na sinuspinde ang sarili sa gitna nito. Boom! Naramdaman ni Dustin ang matinding pagyanig ng soul sea niya. Ang isang stream ng nakakapreskong, nakaka-relax at malinaw na agos ay agad na napuno sa kanyang soul sea. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang kanyang espiritual na kaluluwa ay naging lubhang matino at nakaka-relax. Siya ay hindi kailanman naging malinaw, nababaluktot at masinsinan. Ang antas ng kanyang kamalayan ay dumaan din sa bubong. Ang kalidad ng kanyang espiritual na kaluluwa ay tumaas ng husto. Nadama niya na kahit ang kanyang espiritual na pakiramdam ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa dati. Nakakamangha talaga ang Chaotic Ice Lotus. Naramdaman ang mga benepisyong dulot ng Chaotic Ice Lotus. Tuwang-tuwa si Dustin. Nakikita na niya sa kanyang isipan ang walang katapusang mga posibilidad na ay dudulot sa kanya ng Chaotic Ice Lotus. Hindi sapat ang pasasalamat ko sa pagbibigay mo sa akin ng mahalagang kayamanan na ito. Muli namang nagpahayag ng pasasalamat si Dustin. Nararapat sa iyo iyan. Pero lagi mong tatandaan ang pangako mo. Mga ad ng Pop Future. Protektahan ang Ice Palace. Ang kaligtasan nito ay nakasalalay sa iyong mga balikat. Bahagyang tumango si Divine Ice Goddess. Nang wala nang masabi, unti-unting naglaho ang kanyang matikas na anyo hanggang sa tuluyan na itong nawala. Makalipas ang isang buwan, sabay na umungol at nagising ang 5 Ice Ladies. Bakas ang pananabik sa kanilang maselang at magagandang mukha. Tingnan mo, gising na sila. Sa sandaling ito, lahat ng tao mula sa Ice Palace ay nakatitig sa 5 babaeng yelo na kinakabahan at umaasam. My Queen, nakuha na natin ang mana ng Divine Ice Goddess. Sa nanginginig na boses, sabay-sabay na nagsumbong silang 5 kay Ice Queen. Kaya lang, bumagsak ang buong lugar sa isang sandali ng patay na katahimikan. Pagkatapos, ang mga matataas na pinuno ng Ice Palace ay nagsimulang huminga ng husto. Napuno ng pananabik at pananabik ang kanilang mga puso. Alam nilang lahat kung ano ang ibig sabihin ng iulat ng 5 Ice Ladies na natanggap nila ang mana ng Divine Ice Goddess. Ito ay mahusay. Ang ating Ice Palace ay sa wakas ay tataas at yumayabong. Lahat ng matataas na pinuno ng Ice Palace ay hindi napigil ang mapasigaw. Hindi na naitago ang kanilang kaligayahan sa naturang balita. Haha, ang galing. Dumating na rin ang araw na ito. Malapit nang bumangon ang Ice Palace. Sumambulat ang mga nakakalokong tawa at ang bulwagan ay sumabog sa masiglang Saturday. Lahat ng matataas na pinuno ng Ice Palace, kabilang ang Ice Queen, ay hindi napigilan ang kanilang mga emosyon. Tumatawa at naiiyak pa sa tuwa. Matagal na silang nabubuhay sa ilalim ng napakaraming banta. Sa mabuting balita, maaari silang makahinga ng maluwag at umasa sa mas magagandang araw. Sa kanila, lahat ng sakit at malas na dinanas ng Ice Palace nitong mga nakaraang buwan ay nawala. Great! Ang galing lang! Mula ngayon, kayong 5 ay maaaring magkaroon ng access sa lahat ng cultivation resources ng ating Ice Palace ng walang kondisyon. Ano sa tingin mo? Hindi ka dapat mag-aksaya ng oras at sumipsip. Digest at linangin ang pamana ng Divine Ice Goddess sa lalong madaling panahon dahil ang pagkakataon ay nagpakita mismo. Tandaan, ang kinabukasan ng ating Ice Palace ay nakasalalay sa inyong 5. Masiglang sabi ni Ice Queen habang nakatingin sa 5 Ice Ladies with concerned eyes. Palagi niyang iniisip ang mga ito bilang isang uri ng hindi mabibaylang kayamanan. Hindi na niya kayang pahalagahan ang mga ito. Gagawin niya ang lahat para matulungan silang matapos ang kanilang mga gawain.
Huwag kang mag-alala, my queen. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para maabsorb at matuno ang pamana ng Divine Ice Goddess na naiwan sa lalong madaling panahon. Hindi ka namin bibiguin. Ibibigay din naming 5 ang lahat ng mana sa iyo. Para makinabang dito ang lahat ng tao sa Ice Palace. Natural. Malinaw na naiintindihan ng 5 babaeng yelo kung gaano kahalaga ang mana ng Divine Ice Goddess. Haha, ang galing. Deserve mong maging Ice Ladies ng Ice Palace natin. Tumawa ng malakas. Masaya at kontento ang Ice Queen sa kanilang performance. Humph! Sayang naman. Nagkamali ako sa asong iyon. Camille. Bigla niyang naalala si Camille at saglit na sumama ang kanyang kalooban. Dapat may 6 na Ice Ladies sa kabuuan kung hindi umalis si Camille. Si Camille ang nagtaksil sa kanila at sumali sa lahi ng hayop. My queen. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi papakawala ng 5 si Camille. Maghihiganti tayo sa kanya balang araw. Determinadong sabi ni Amy. Oo, tama siya. Si Camille ang nag-set up sa atin. Nahuli tayo ng beast race at muntik na tayong ma-auction dahil sa asong iyon. Kailangan nating bayaran siya, sa pagbanggit ng pangalan ni Camille. Ang iba pang Ice Ladies at 10,000 Ice Maiden ay nag-umapa sa galit. Sige, kung ganoon, hindi kita pipigilan. Gayunpaman, sumali si Camille sa lahi ng hayop. Sa likod ng halimaw na lahi, hindi magiging madali ang paghihiganti sa kanya. Kaya simula ngayon, kailangan mong linangin ng husto upang gawin ang iyong mga lakas. Pagpapalakas ng loob ng Ice Queen. Naiintindihan. Sabay-sabay na sagot ng 5 Ice Ladies at 10,000 Ice Maiden. My Queen. Lalabas ako at hahanapin ko si Winnie. Bulong ni Isis habang naglalakad papunta sa Ice Queen. Matagal na niyang planong hanapin si Winnie. Kung tutuusin, malalim ang nararamdaman nilang dalawa sa isa't isa. Natural. Nag-aalala siya kay Winnie simula nang mawalan siya ng kontak dito. Pagkatapos ng lahat, napagkasunduan nila ni Dustin na hanapin si Winnie nang magkasama pagkatapos nilang magtanim sa Ice Goddess Temple ng ilang panahon. Ano? Seryoso ka ba? Gusto mong lumabas? Masyadong risky yun. Napakaraming master ng Beast Race sa labas. Sabi ng Ice Queen na naka-arko ang kilay. Nagulat siya sa plano ni Isis. Kahit siya ay walang tiwala na lumaban sa kanyang paraan. Pagkatapos ng lahat, mayroong daan-daang mga master ng lahi ng hayop na nagbabantay sa labas. Kahit papaano, naramdaman niya na ang mga misteryosong preliminary grade na Divine God sa grupo ay maaaring maging banta sa kanya. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na maaaring hindi niya matalo ang 8 preliminary grade Divine Gods. Kahit na siya ay isang premium grade na Divine God. Bukod pa rito, inakala niya na ang 8 preliminary grade na mga Divine God ay malamang na ang maalamat na tunay na Divine God. Ang Ice Palace ay isang organisasyong may mahabang kasaysayan. Bilang pinuno ng Ice Palace, alam niya ang maraming sikreto na hindi alam ng karamihan. Kabilang dito ang ilang mga kwento tungkol sa mga tunay na banal na Diyos na narinig niya noon. Isis, sa lakas mo ngayon, hindi mo kayang lumaban. Papatayin mo lang ang sarili mo. Mariing hindi sumang-ayon ang Ice Queen habang umiiling. My Queen. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin si Winnie. Kung may mangyaring masama sa kanya, hindi ako mabubuhay mag-isa. Wika ni Isis habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa puntong iyon, naglakad na si Dustin papunta sa kanila. Madam, sasama ako sa kanya. Magiging maayos din ang lahat. Paninigurado niya kay Ice Queen. Binalak din niyang hanapin si Winnie. Iyon ay dahil mula rin siya sa Fallen Immortal Cosmos. Mga ad ng pop future. Kaya naman hindi niya kayang iwan itong mag-isa. Dustin, alam mo kung ano ang naghihintay sa atin sa labas. Masyadong delikado. Nag-aalangan na sabi ng Ice Queen. Madam, please trust me. Ibabalik ko siya ng ligtas at maayos. Confident na sabi ni Dustin. Naniniwala siya na sa kanyang lakas at iba't ibang trump card. Makakatakas siya kasama si Isis nang hindi nasaktan kahit na kailangan niyang harapin ang 8 tunay na Divine God ng lahi ng hayop. Mula nang napag-aralan niya ang orihinal na magulong batas ng Niebe.
Nagkaroon pa siya ng udyok na labanan ang isang tunay na Diyos ng lahi ng hayop upang subukan ang kanyang bagong lakas. Bukod dito, naisip niya na maaaring manalo pa siya sa isang tunay na preliminary grade na banal na Diyos kung gagamitin niya ang orihinal na magulong batas. Ngunit, ang Ice Queen at ang mga pangunahing miyembro ng Ice Palace ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Tinanggap na ni Isis ang mana ng Divine Ice Goddess. Kaya mahalaga siya sa Ice Palace. Kung may nangyari sa kanya, ang Ice Palace ay magdaranas ng malaking pagkawala. Pero alam din ng Ice Queen na sobrang nagmamalasakit sina Isis at Winnie sa isa't isa. Kung ipipilit niyang pigilan si Isis, baka may gawin itong katangahan. Alam niyang matigas ang ulo ni Isis pagdating sa mga bagay o taong pinapahalagahan niya. Sa huli, may utang sila kay Dustin. Kung tutuusin, nailigtas niya ang 5 Ice Ladies at Laxolax ang Ice Maiden. Ang 5 Ice Ladies at ang 10,000 Ice Maiden ay ang mga pangunahing disipulo ng Ice Palace. Kung mawala sila sa Ice Palace, kailangan nilang gumugol ng mga taon o kahit na mga siglo upang mag-recruit ng mga bagong disipulo upang pumalit sa kanilang lugar muli. Kaya, siguradong malaki ang utang nila kay Dustin. Ngayon, gusto ni Dustin na lumabas kasama si Isis para hanapin si Winnie. Ayaw man ng Ice Queen. Hindi maganda para sa kanya na sumalungat sa kalooban ni Dustin. Madam, bigyan mo pa ako ng higit na kredito. Lagi kong tinutupad ang aking salita. Ngayon na sinabi ko na ibabalik ko si Isis ng walang pinsala. Tutuperin ko ang aking pangako. Sabi ni Dustin habang nakatingin ng diretso sa Ice Queen. Parang kalmado pero confident ang boses niya. My Queen, hayaan mo akong hanapin si Winnie. Pagmamakaawa ni Isis pati na rin ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha. Well, okay. Naniniwala ako sa'yo. Malaki ang kahulugan ng Isis sa Ice Palace. Pakiusap alagaan mo siyang mabuti. Sa wakas ay pumayag ang Ice Queen pagkatapos ng ilang sandali ng pagdududa. Maraming salamat. Bumulwak si Isis habang nakayuko sa Ice Queen upang ipakita ang kanyang pasasalamat. Rest assured, Madam, ibabalik ko siya ng ligtas at maayos. Napangiti si Dustin sa Ice Queen. Samahan mo si Isis. Tandaan, dapat mong gawin ang lahat para protektahan siya. Utos ng Ice Queen sa 5 matatandang katabi niya at binigyan sila ng matitinding tingin. Ang 5 matatanda ay pawang mga premium grade na banal na Diyos. Nakuha ko, sabay na sagot ng 5 matanda. Well, biglang natahimik si Dustin. Lumalabas na ayaw pa rin niyang maniwala na kaya kung panatilihing ligtas si Isis. Kaya, ipinadala niya ang 5 matatandang ito upang sumama sa amin. Naisip niya, mga ad ng Pop Future. Madam, ako at si Isis ay maaaring mag-alaga sa isa't isa. Hindi na kailangang abalahin ang 5 matanda. Sabi niya sa magalang ngunit matigas na tono. Dustin, Isis is very valuable to us. We can't afford to lose her. I must do everything I can to keep her safe. Seryosong sabi ng Ice Queen. Malinaw na nakapagdesisyon na siya. Kung pipilitin mo, pagsang-ayon ni Dustin. Wala siyang choice. Sige, alis na tayo. Sabi niya kay Isis at sinenyasan siya. Tumango si Isis bilang pagsang-ayon at naghanda ng umalis. Attention! Everyone! Let's move out! Tandaan! Ang layunin natin ay pagtakpan sila. Malakas na anunsyo ng Ice Queen sa mga senior members. Mahigit sa 1,000 banal na Diyos ng Ice Palace ang handang lumaban. Naisip ng Ice Queen at ng mga senior member ng Ice Palace na hindi maiiwasan ang ferret fight kung kailangan ni Dustin at Isis na makaalis sa lugar na ito. Hindi na kailangang gawin iyon. Ma'am, alam ko kung paano umalis dito nang hindi kailangang makipaglaban sa mga miyembro ng lahi ng hayop. Sabi ni Dustin sa Ice Queen. Paano mo gagawin iyon? Naguguluhang tanong ng Ice Queen. Pakipasok ang aking special magic treasure. Sabi ni Dustin kay Isis at sa 5 matanda. Lumingon ang 5 matatanda sa Ice Queen at hinintay ang kanyang order. Gawin mo ang sinabi niya. Sabi ng Ice Queen pagkatapos niyang mag-isip sandali. Pagkatapos, pina-teleport ni Dustin si Isis at ang 5 matatanda ng Ice Palace sa kontinenteng nilikha niya. Pagkatapos,
Pumunta siya sa pasukan ng templo at marahang itinulak ang pinto. Bahagya niya itong binuksan. Saka mabilis na dinaanan. Madali na niyang nabuksan ang pinto. Dahil natutunan na niya ang orihinal na magulong batas ng Niebe. Sa kabilang banda, ang mga Panginoon ng lahi ng hayop at maging ang mga tunay na banal na Diyos sa labas ay hindi mabuksan ang pinto. Hindi nila magawa iyon dahil ang orihinal na magulong batas ng Snow ay nagpoprotekta sa templo. At wala silang alam sa ganoong batas ng Snow. Escort natin sila. Samantala, nag-aalala pa rin ang Ice Queen kay Isis. Kaya sinundan niya si Dustin palabas ng templo kasama ang 1,000 Divine God. Ma'am, alis na po kami. Mangyaring bumalik sa templo, sabi ni Dustin sa kanya. Noon lang, na-activate niya ang reincarnation token at agad na nawala sa hangin. Saan siya nagpunta nawala na lang siya ng ganoon. Mukhang nakaalis na talaga siya dito. Ang Ice Queen at ang mga pangunahing miyembro ng Ice Palace ay nataranta. Hindi nila inaasahan na nakaalis si Dustin sa lugar na ito nang hindi man lang pinagpapawisan. Mukhang isa itong napakatalino na magic treasure para sa teleportation. Iyan ba ang maalamat na reincarnation token? Nang maisip ito ng Ice Queen, agad siyang nakaramdam ng pagkagulat. Mayroong ilang mga talaan ng reincarnation token na maingat na iningatan ng makapangyarihang puwersa sa dagat ng Chaos. Kaya naman, maraming nilalang ang nakakaalam nito. Anong nangyari? Anong nangyayari? Sa sandaling iyon, napagtanto ng mga Panginoon ng karera sa paligid ng templo na may mali. Sa turn, inilabas nila ang kanilang mga lokasyon upang suriin ang pasukan ng templo. Ito ay hindi maganda. Nakita tayo ng mga masters ng Beast Race. Bumalik ka na. Nag-aalalang sambit ng Ice Queen. Sa gulat pa rin, dinala niya ang mga banal na Diyos ng Ice Palace pabalik sa templo at isinara ang pinto.